Sa isang maliit at tahimik na baryo sa gitna ng probinsya ng Quezon, namumuhay ang mag-amang sina Mang Isko at Junjun. Si Mang Isko ay isang batikang mangangaso, kilala sa kanilang lugar bilang isa sa ilang natitirang marunong magbasa ng bakas ng hayop at bihasang tumahak sa gubat. Ang kanyang anak na si Junjun, 16 na taong gulang, ay kasalukuyang natututo sa gawain ng ama. Bilang ama't anak, malapit ang kanilang samahan, sama-sama silang nagtatanim, naghahanap buhay, at nagkakatuwaan sa tuwing may oras ng pahinga. Isang umaga, habang sila'y kumakain ng sinangag at tuyo, tinanong ni Junjun ang kanyang ama, "Tay, kailan niyo po ako isasama sa malaking gubat na nasa kabila ng ilog? Yung sinasabi niyo pong maraming baboy ramo at usa." Tumigil saglit si Mang Isko sa pagkain at nag-isip. Matagal na niyang pinagpaplanuhan ito, pero may agam-agam pa rin siya. "Anak, delikado sa gubat na iyon. Hindi basta-basta ang mga hayop doon. At may mga kwento-kwento ring hindi mo basta matatawaran." Ngunit mapilit si Junjun. Batid ni Mang Isko na hindi rin matatahimik ang kanyang anak hanggat hindi ito nakakasama sa sinasabing ipinakamalalim na bahagi ng gubat. Sa huli, pumayag si Mang Isko. "Kung gusto mong matuto, edi sige. Pero kailangan mong sumunod sa lahat ng sasabihin ko. Bawal ang pasaway sa gubat. Bawat yapak, bawat tunog may kahulugan. Naiintindihan mo? Maliit lang ang paghahanda nila." Ibinaba ni Mang Isko ang kanyang lumang itak mula sa sabitan, nilinis ito, at inilagay sa kanyang tagiliran. Si Junjun naman ay nagbitbit ng supot ng tinapay, ilang lata ng sardinas, at tubig. Maaga silang umalis, habang bumabangon pa lang ang araw sa silangan. Habang tinatahak nila ang masukal na daan patungong gubat, nadaanan nila ang matandang si Canardo na kilala sa baryo bilang tagapag-alaga ng mga alamat. "Isko. Junjun. Saan ang punta ninyo?" "Sa kabilang gubat po, Canardo." "Maghahanap lang ng pang-ulam," sagot ni Mang Isko. Napakunot noo si Canardo. "Huwag kayong magtatagal doon. May mga nilalang na hindi na dapat ginagambala. Mula pa noong 1 buwan, may 3 nawawala. Huwag ninyong baliwalain ang babala." Napatingin si Junjun sa kanyang ama, tila nag-aalangan. Pero ngumiti lang si Mang Isko at tumango. "Canardo, kilala niyo naman ako. Hindi ko hahayaang mapahamak ang anak ko." Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang simula ng gubat ay puno ng malalabay na kahoy at malamig na hangin. Ang mga ibon ay nag-aawitan sa itaas, tila binabati sila sa pagdating. Malalim ang mga ugat ng punong kahoy at may mga palumpong ng halamang gubat na hindi pamilyar kay Junjun. "Tay, ang ganda po dito," bulalas ng binatilyo habang nakatitig sa paligid. "Anak, pero wag kang masyadong matuwa. Tandaan mong may sariling buhay ang gubat. Huwag kang gagawa ng ingay. Dito, ang katahimikan ang tagapagligtas mo." Matapos ang halos 2 oras na lakad, narating nila ang sentro ng gubat, isang lugar kung saan makapal ang hamog at tila laging bas ang lupa. Doon, naglatag sila ng mga patibong at nagsimulang maghanap ng senyales ng mga hayop. Sinabihan ni Mang Isko si Junjun kung paano hanapin ang bakas ng baboy ramo, ang paang parang tatsulok, ang dungis ng lupa, at ang biyak sa ilalim ng dahon na tila dinaanan ng sanga. Habang abala sila, may narinig silang kaluskos mula sa hilagang bahagi ng gubat. Agad na hinila ni Mang Isko si Junjun at sabay silang nagtago sa likod ng punong malapad ang katawan. "Tay, hayop po ba iyon?" tanong ni Junjun na halos pabulong. "Ewan ko, anak. Hindi ko kilala ang galaw na iyon. Pero hindi yan baboy ramo. Mas mabigat, mas maingat." Lumipas ang ilang minuto at tila nawala ang tunog. Bumalik sila sa pangangaso, ngunit dama pa rin nila ang kaba. Parang may matang nakamasid sa kanila. Dumaan ang tanghali at kaunti lamang ang nahuli nila. Nagtungo sila sa isang mas malalim na bahagi ng gubat upang doon ituloy ang panghuli. Hindi alam ni Junjun, iyon ang bahagi ng gubat na halos walang bumabalik mula sa mga pumapasok. Bago sila tuluyang pumasok sa bahaging iyon, napansin ni Mang Isko ang isang balot ng dahon na mailamang sinangag at nilagang itlog sa isang sanga. "Anak, may nauna na sa tindito. May nag-iwan ng alay o baon," mahina niyang sabi. "Baka mangangaso rin po," tugon ni Junjun. "Hindi. Iba ang amoy nito. Parang hindi tao." Nang gabing iyon, nagpasya silang doon na magpalipas ng gabi.
Naglagay ng bonfire si Mang Isko at nilabas ang mga dala nilang pagkain. Tahimik ang buong paligid. Wala man lang huni ng kuliglig na tila isa sa mga palatandaan ng gubat na hindi normal. Tay parang ang tahimik po masyado, sambit ni Junjun. Nga, anak. Magsimba ka sa loob ng isip mo. Humingi ka ng gabay. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ng malamig na hangin si Junjun na tila humahaplos sa kanyang batok. Paglingon niya, may aninong dumaan sa dulo ng kanyang paningin, matangkad, maputi at tila babae. Ang gabi sa gitna ng gubat ay tila isang bangungot na walang kulay, madilim, tahimik at kakaiba ang dampi ng hangin. Sa kabila ng maliit na apoy na kanilang sinindihan, hindi maikakailang may malamig na presensyang bumabalot sa paligid. Si Junjun, na noon ay maihalong takot at tuwa sa unang paglalakbay niya sa gubat, ay unti-unti nang nakakaramdam ng pagkabahala. Tay, mahina niyang tawag habang nakahiga sa pinagsalansang mga dahon. Nararamdaman niyo rin po ba yon? Ano yon, anak, tugon ni Mang Isko habang pinipilit matulog sa tabi ng itak. Yung parang may tumitingin sa tin. Sa dilim. Parang may hindi tayo kasama kanina pero nariyan lang siya ngayon. Bumangon si Mang Isko at tumingin sa paligid. Wala siyang nakita kundi ang magubat na paligid at ang kalangitang may manipis na ulap. Ngunit hindi niya maitatangging ramdam din niya ang hindi maipaliwanag na presensya. Isa itong uri ng katahimikan na tila may sinisigaw na panganib. Naputol ang katahimikan nang biglang marinig nila ang tila iyak ng sanggol, malayo sa hilagang bahagi ng gubat. Waa, napaupo si Junjun. Tay! Sanggol po yon. Baka may nawawala sa gubat. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang ama. Hindi yan sanggol, Junjun. Kapag nasa gitna ka ng kagubatan at nakarinig ka ng sanggol sa ganitong oras, hindi mo dapat sundan. Minsan, yan ang paanyaya ng hindi mo nakikita. Paano po niya nasabi? Narinig ko na yan dati. Pero tinuro ng lolo mo na huwag kailanman tugunan ang ganitong klaseng iyak. Lalo na kung kalagitnaan ng gabi. Tumahimik ulit ang paligid, ngunit ilang sandali pa ay may sumunod na tunog, isang halakhak. Hindi ito ordinaryong halakhak. Malamig, manipis at tila sumisingit sa hangin. Para bang ang tunog ay galing sa iba't ibang direksyon sabay-sabay. Ha. Huwag kang titingin sa likod mo, anak, mariing bulong ni Mang Isko habang inilalapit ang anak sa kanyang tabi. Pero kahit ayaw niyang sumunod sa takot, napalingon si Junjun. Sa gilid ng kanyang paningin, may nakita siyang aninong nakatayo sa likod ng puno, maputi ang mukha, mahaba ang buhok, at tila nakasuot ng puting bestida na lumulutang. Napasinghap si Junjun. Tay, may babae pong nakatayo doon. Agad na bumunot si Mang Isko ng kanyang itak at hinatak ang anak patayo. Inilapit niya si Junjun sa kanyang likuran at nagtutok ng tingin sa direksyon ng sinabing babae. Ngunit wala na itong bakas. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Baka hindi lang isa ang gumagala sa paligid. Kailangan nating umalis. Dali-dali nilang pinatay ang apoy at nag-empek ng mga gamit. Kahit madilim, pilit nilang hinanap ang daan pabalik sa dating nilakaran. Ngunit habang palakad-lakad sila, tila hindi na nila matandaan ang daan. Ang mga punong dati ay may marka, wala na. Ang batong may hiwa na nagsisilbing palatandaan na wala rin. Tay, parang kanina pa tayo paikot-ikot. Alam ko. Pero hindi ito possible. Alam ko ang direksyon. Iisa lang ang daang dinadaanan natin kanina. Tumigil sila saglit. Sa katahimikan, narinig nilang muli ang halakhak, ngunit mas malapit na ngayon. Ha. Ha. Muling nakaramdam ng panginginig si Junjun. Tay, parang niloloko tayo ng gubat. Hindi lang gubat ang gumagalaw, anak. Minsan, kapag pumasok ka sa lugar ng mga nilalang na hindi mo naiintindihan, binabago nila ang paligid para maligaw ka. Anong gagawin natin ngayon, Tay? Kailangan nating manatiling magkasama. Huwag kang lalayo sa akin. At kahit anong makita mo, huwag mong lalapitan. Lalo na kung may anyong tao pero wala sa ayos. Habang patuloy silang naglalakad, napansin nila na mas lumamig pa ang paligid. Ang hamog ay mas makapal na ngayon at halos hindi na nila makita ang sarili nilang paa. May kakaibang amoy din, halong bulok at mabahong usok. Tila may nasusunog na hindi dapat. Sa gitna ng kanilang paglalakad, may nakita silang isang ilawan.
Maliit ang liwanag pero malinaw na ito'y gawa ng tao. Tumigil sila at nagkatinginan. Tay ilaw yon. Baka may ibang tao rito. Pwede tayong humingi ng tulong. Ngunit bago pa man makalapit, biglang nawala ng liwanag ang ilaw, tila hinipan ng hangin. At sa mismong lugar kung saan ito nandoon, may aninong muling sumulpot, mabagal ang galaw, nakatungo at tila lumulutang. Balik tayo, bulong ni Mang Isko. Hindi tayo ligtas dito. Habang mabilis silang umaatras, narinig nilang muli ang halakhak, ngayon ay kasabay na ng tila tinig ng isang babaeng umiiyak, tumatawa at humuhuni, lahat ng sabay-sabay. Hindi nila maipaliwanag kung paano, pero para bang ang boses ay nasa likuran nila lang, habang ang hangin sa unahan ay parang humahadlang. Nagdesisyon silang sumilong sa isang punong may malaking ugat. Doon sila nagkubli habang tahimik na nagdarasal. Si Junjun ay halos maiyak sa takot habang si Mang Isko ay pinipilit manatiling matatag. Anak, bulong ni Mang Isko. Magtago ka sa likod ko. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Tumango si Junjun habang nilalabanan ang pag-iyak. Sa mga oras na iyon, batid niyang hindi lang sila basta naliligaw, sila ay sinusundan. At kung sino man ang sumusunod, hindi ito basta tao. Habang ang gabi ay lalong lumalalim, napansin ni Junjun at Mang Isko na tila hindi na ito ang parehong gubat na kanilang nilakaran sa umaga. Ang mga punong akala nila'y pamilyar ay biglang naging iba ang anyo, mas makapal ang balakbak, mas matulis ang mga sanga, at ang dahon ay tila itim na. May mga ugat na bumubulwak palabas sa lupa, animoy gumagapang. Ang kanilang mga paa ay patuloy sa paglalakad, ngunit pakiramdam nila ay wala silang nararating. Hindi na ito ang gubat na alam ko, Junjun, bulong ni Mang Isko. May ginagawa sa atin ang gubat na to, parang binabago ang daan natin, tay, tugon ni Junjun habang hawak-hawak ang kamay ng ama. Kanina pa tayo lumalakad, pero parang paikot-ikot lang tayo. Tama ang nararamdaman ng bata. Sa halip na umaga ang kanilang masalubong, ang gabi ay lalo pang dumidilim. Sa bawat hakbang, parang mas dumarami ang mga puno. Ang mga sanga nito'y tila humahadlang sa kanila, at minsan pa nga ay biglang gumagalaw kahit walang hangin. Napansin din ni Mang Isko na hindi na nila naririnig ang mga karaniwang tunog ng kagubatan, wala ang huni ng mga ibon, ang tunog ng mga kuliglig, o ang kaluskos ng maliliit na hayop. Sa halip, ang tanging naririnig nila ay ang mabagal at matinis na huni ng kung anong nilalang na nasa malayo, tila isinusumpa ang hangin sa kakaibang anyo. Bigla, sa kanilang harapan, lumitaw ang isang malaking puno. Sa unang tingin, karaniwan ito, malaki, makapal, at balot ng lumot. Ngunit habang lumalapit sila, napansin nilang ang balat ng puno ay may mga ukit, mga hugis mata, bunganga at mga kamay. Hindi ito gawa ng tao. Parang kusa itong lumitaw. Tayong puno, bulong ni Junjun para pong buhay. Lumapit si Mang Isko at sinipat ang mga ukit. Doon niya napansin ang mas nakakakilabot na bagay, ang mga mata sa puno ay dahan-dahang dumilat. Takbo, Junjun, sigaw ni Mang Isko. Mabilis nilang tinalikuran ang puno, ngunit sa bawat liko, may panibagong puno na may katulad na itsura. Hindi na lang ito isa, kundi 10, 20, at kung saan man sila tumingin, naroroon ang mga punong may mata. Isa sa mga puno ay tila umungol, mabagal at puno ng galit. Kayong mga di dapat narito lumayas kayo bago kayo isara ng kagubatan, napahinto si Junjun sa takot. Tay, narinig niyo po iyon? Tumango si Mang Isko, ngunit hindi na siya nag-aksaya ng salita. Alam niyang hindi na ito ordinaryong gubat, isa itong lugar ng mga nilalang na hindi dapat ginigising, ng mga kalikasang may sariling isipan at layunin. Habang patuloy silang naglalakad, napansin nilang pabalik-balik sila sa isang tiyak na lugar. Isang punong may marka ng kanilang unang pag-ukit ay paulit-ulit nilang nadaraanan. Ginamitan na ni Mang Isko ng kutsilyo ang katawan ng puno noon upang markahan ang daan, ngunit sa bawat balik nila roon, nagbabago ang anyo ng marka, minsan ay nagiging mata, minsan ay nawawala. Tay, parang minumulto tayo ng gubat. Hindi lang multo, anak, ani Mang Isko. May mas malalim na kapangyarihan sa lugar na to. At kung hindi tayo aalis agad, baka hindi na tayo makaalis. Hindi nagtagal, may narinig silang mga yabag sa di kalayuan. Mabibigat, tila mga paa ng malaking hayop. Ngunit ang tunog ay paiba-iba, minsan ay parang kabayo, minsan ay parang tao.
Habang papalapit ito, napansin ni Junjun na ang mga puno ay tila umiiwas, nagbibigay daan sa kung anumang parating. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang nilalang, hindi mo masasabi kung tao o hayop. May anyong tao, ngunit ang balat ay parang balat ng puno, at ang mga mata nito ay mapupula, umiilaw sa dilim. Dahan-dahan itong lumalakad, hindi nagmamadali, tila alam nitong hindi sila makakatakas. Muling hinila ni Mang Isko si Junjun. Dito, anak. Magtago tayo. Pumasok sila sa isang butas ng punong malaki ang katawan. Doon sila nagkubli habang ang nilalang ay dumaan sa kanilang harapan. Hindi sila gumalaw, hindi huminga ng malalim. At sa maikling sandali, akala nila iligtas na sila. Ngunit biglang may lumitaw na matandang babae sa labas ng puno, buhok ay mahaba at gusot, mukha'y kulubot at punong-puno ng sugat. Nakasuot ito ng puting damit na tila naninilaw na sa dumi. Tinignan sila nito ng diretsyo sa mata at mumiti ng matalim. Mga ligaw mga bata sa gubat hihihi. Hindi na kayo makakauwi, mabilis na sinara ni Mang Isko ang bibig ni Junjun na muntik ng mapasigaw. Tumalikod ang matanda at dahan-dahang naglakad palayo, ngunit batid nilang hindi pa siya tuluyang umaalis. Maya-maya itila na baluktot ang oras, ang dilim ay lumalim pa, halos wala na silang makita. Ngunit mula sa kawalan, mailiwanag na bumalot sa paligid. Sa gitna nito, may nakita silang isang nilalang na bihis sa kulay puti, may mahahabang kuko at mapupulang mata, tila tao, ngunit may nakalilihim na anyo. Nagpakilala ito nang hindi nagsasalita, sa isip ni Junjun ay biglang may tinig na narinig. Lumapit kayo sa akin, ligtas kayo sa aking piling ki, ngunit alam ng bata na hindi ito totoo. Sa likod ng maganda at mapang-akit na anyo, naroon ang isang presensya na tila uhaw sa laman, sa kaluluwa. Napaatras sila at muling nagtatakbo, mas mabilis kaysa kanina, hindi alintana kung saan mapadpad. Pagod, gutom, at halos mawala ng pag-asa, natagpuan nila ang sarili sa isang lugar na may kakaibang pakiramdam, tahimik, malamig, ngunit tila hindi ganoon kasing dilim ng buong gubat. Sa gitna nito ay may isang maliit na kubo, yari sa kahoy at kugon. Walang katao-tao, ngunit may usok na lumalabas sa bubong. Doon tayo, anak, sabi ni Mang Isko. Baka may tao. Ngunit bago pa man sila makalapit, naramdaman nilang parang may bumubulong sa kanilang likuran, hindi isa, kundi marami. At ang mga boses ay nagkakaisa, hindi pa ito ang wakas, hindi pa kayo ligtas, sa gitna ng kagubatan na tila may sariling buhay, isang payak ngunit kakaibang kubo ang sumalubong sa pagod at takot na mag-ama. Sa unang tingin, tila ito ay ordinaryong tahanan ng isang mangangahoy o matandang nakatira sa bundok. Ngunit habang papalapit sina Junjun at Mang Isko, napansin nilang tila may mas mabigat na presensyang bumabalot sa paligid ng kubo, parang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa likod ng bawat punong nagbabantay sa paligid. Anak, dahan-dahan lang tayo. Huwag kang magsasalita, bili ni Mang Isko habang hawak pa rin ang kutsilyo sa bulsa. Lumapit sila sa pintuan ng kubo. May mahinang usok na lumalabas mula sa butas sa bubong, hudyat na may nagluluto o nagsisiga sa loob. Ngunit wala silang naririnig na boses, kaluskos, o kahit anong palatandaan ng buhay. Kumatok si Mang Isko. Tok! 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 Walang sumagot. Muli siyang kumatok, ngayon ay mas malakas. Tao po. Pasensya na ho, pero kami po ay nawawala. Baka po pwedeng makisilong kahit sandali lang sa ikatlong katok, biglang bumukas ang pintuan. Walang gumawa nito, tila kusa itong bumukas. Mula sa loob ay may malamlam na liwanag ng gasera at amoy ng pinatuyong dahon at halamang ugat. Hindi na sila nag-atubili pa at pumasok. Sa loob, sila'y sinalubong ng kakaibang tanawin. Sa halip ng mga simpleng gamit, ang buong silid ay puno ng mga anting-anting, palaspas na tinirintas ng kakaibang hugis, at mga palayok na mailaman na hindi nila alam kung ano, may itim na likido, tuyong buto, at kulay gintong alikabok. Sa isang sulok ng silid, nakaupo sa isang banig ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puting-puti, mahaba at tila hindi pa nasusuklay ng ilang buwan. Ang kanyang balat ay kulubot ngunit ang mga mata ay buhay na buhay, nagmamasid, nagmamatsyag. Sa wakas, narito na kayo, wika ng matanda, hindi nagtaka, hindi rin natigilan sa pagdating nila. Napatingin si Mang Isko kay Junjun. Kilala niyo po kami? Hindi ko kayo kilala bilang tao, sagot ng matanda. Pero naramdaman ko ang pagdating niyo sa gubat.
Ang gubat na ito ay hindi basta-basta. Ito ay lumalaban sa mga dayo, lalo na sa mga may dalang galit, takot at pag-aalinlangan. Pero kami po'y nawawala lang. Hindi namin sinasadya, paliwanag ni Mang Isko. Ngumiti ang matanda, ngunit ang ngiti ay hindi pangkaraniwan, tila may nakatagong sikreto. Walang sinasadyang nakapasok dito, sabi ng matanda. Pinili kayo ng gubat. At kung hindi ko kayo nakita agad, baka tinanggap na kayo ng mga nananahan dito. Mga nananahan, tanong ni Junjun. Sino po sila? Tumayo ang matanda at lumapit sa isang altar na puno ng alay, kanin, dugo ng manok at pinatuyong balat ng ahas. May mga nilalang sa gubat na matagal nang nakakalimutan. Mga nilalang na hindi mo makikita sa libro o di, sila ang mga tagabantay, ang mga gutom, at ang mga nawala ng tahanan dahil sa pag-abuso ng tao sa kalikasan. Napalunok si Mang Isko. Totoo po bang may aswang dito? Tahimik ang matanda sa loob ng ilang segundo bago siya tumango. Mayroon. At hindi lang isa. Bawat sulok ng gubat ay may bantay. Ngunit may isang mas matagal ng nilalang, mas matanda kaysa sa mga alamat. At siya ang nagbabantay ng sentro ng gubat. Ang sinumang makalapit sa kanya ay hindi na nakababalik. Paano po kami makakaalis dito? Tanong ni Mang Isko. Lumapit muli ang matanda sa kanila at inilabas ang isang maliit na supot mula sa kanyang balabal. Ito ang unang kailangan nyo, sabay abot ng supot. May lamang pinatuyong dahon ng gaway-gaway at alikabok ng sinaunang bato. Ilagay nyo yan sa inyong bulsa. Proteksyon yan sa mga nilalang na sumusunod sa inyo. Sabay turo sa isang lumang mapa na iginuhit sa balat ng hayop. Ito ang landas palabas. Ngunit hindi ito madaling tahakin. May 3 harang. Una, ang ilog ng panaginip. Pangalawa, ang pulang batong puno ng kaluluwa. At ikatlo, ang pagkakatagpo sa nagbibistang aswang. Yung aswang, tanong ni Junjun, nanginginig. Siya po ba yung nakita namin kanina? Hindi, sagot ng matanda. Ang nakita nyo ay tagasunod lang. Ang tunay na aswang, ang nagbibistang tao, ay kayang lokohin ang inyong paningin. Maaaring siya'y magpakita bilang kaibigan, o kahit bilang isa sa inyo. Napatitig si Mang Isko sa kanyang anak at si Junjun sa kanya. Pareho silang napaisip, paano kung ang isa sa kanila ay hindi na totoo. Napansin ito ng matanda at nagsalita. Huwag kayong magduda sa isa't isa. Ang gubat ay lalong lumalakas kapag kayo'y nag-aalinlangan. Kailangan niyong magtiwala o kayo ilulunukin ng kagubatan. Tahimik na tumango ang mag-ama. Bilang huling bilin, tinuro ng matanda ang isang maliit na panulat na mailaman na pulang tinta. Iguhit niyo ito sa inyong balat, isang bilog at isang mata sa gitna. Iyan ang tatak ng tagabantay. Kung sino mang lumapit sa inyo na may ganitong tatak, siya lang ang pwede niyong pagkatiwalaan. Matapos iguhit ang tatak sa kanilang braso, muling nagsalita ang matanda. Simula ngayon, bawat hakbang ay pagsubok. Ang gubat ay susubok sa inyong alaala, sa inyong takot at sa inyong pagkatao. Kapag kayo'y bumigay, hindi na kayo makakaalis. Lumabas ang mag-ama sa kubo, dala ang supot, ang mapa at ang mga bili ng matanda. Sa kanilang likuran, ang kubo ay tila unti-unting lumulubog sa lupa, parang hindi ito kailanman naging totoo. Sa unahan, muling bumukas ang kagubatan at ngayon mas madilim, mas tahimik at mas mapanganib. Ngunit buo ang loob ni Mang Isko at Junjun. Haharapin nila ang gubat, hindi na lamang para makaligtas, kundi para tuklasin ang misteryong bumabalot sa kagubatang ito at ang nilalang na nagbabantay dito. Habang papalayo si Mang Isko at Junjun mula sa mahiwagang kubo, dama nila ang panibagong bigat sa kanilang mga dibdib. Sa kabila ng proteksyong ibinigay ng matandang tagabantay, malinaw sa kanila na hindi ito sapat upang siguraduhin ang kanilang kaligtasan. Kailangan nilang dumaan sa tinatawag ng matanda na ilog ng panaginip, isang lugar na kahit ang pangalan pa lang ay may dalang hiwaga at panganib. Lumakad sila ng halos 1 oras, sinusundan ang lumang mapa na ibinigay sa kanila. Kahit anong liko at balakid sa landas, tila laging may tinig na gabay sa kanilang isipan. Boses ng matandang tagabantay na paulit-ulit na nagpapaalala, huwag kalimutang ikaw ay gising. Huwag kang magpapalin lang sa iyong sariling isip. Maya-maya, narating nila ang isang malawak na ilog. Ang tubig ay hindi katulad ng ordinaryong ilog, ito'y makintab, tila salamin, at sa bawat kilos ng alon ay may mga imahe na parang panaginip.
Sa tubig ay lumulutang ang mga eksenang galing sa alaala, mga mukhang pamilyar, mga pangyayari mula sa nakaraan, at ilang bagay na tila hindi pa nila naranasan, ngunit ramdam nilang may kaugnayan sa kanila. Pa, tingnan mo't bulong ni Junjun, sabay turo sa tubig. Sa salamin ng ilog, nakita nila ang sarili nilang pamilya, si Aling Nena, asawa ni Mang Isko at ina ni Junjun, nakangiti habang nagluluto ng paborito nilang adobo. Tila nasa harap lang nila ang kanilang tahanan, mapayapa, puno ng pagmamahalan. Ngunit alam nilang panaginip lang iyon, isang ilusyon ng ilog. Anak, wag mong titigan masyado. Ilusyon lang yan. Huwag kang bibitaw sa katotohanan, paalala ni Mang Isko. Ngunit ang ilog ng panaginip ay hindi lamang nagpapakita ng magagandang alaala. Sa isang iglap, ang tubig ay naging madilim. Lumitaw ang eksena kung saan nasunog ang palayan nila dahil sa bagyong hindi nila napaghandaan. Sunod ay ang araw ng libing ng ama ni Mang Isko, at sa dulo, ang itsura ni Junjun habang umiiyak matapos siyang paluin noong minsang siya'y nadampot na nagnakaw ng candy sa tindahan. Anak, sorry. Hindi ko sinasadya noon, mangiyak-ngiyak si Mang Isko, tila bumabalik sa bigat ng nakaraan. Natatandaan ko pa po lahat pa, tugon ni Junjun. Pero napatawad ko na kayo. Ang tubig ay muling gumalaw. Ngayon, tila may tinig na galing mismo sa ilalim ng ilog. Bakit ka nagpapatawad sa taong nanakit sa'yo? Hindi mo ba naalala ang sakit? Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Lumapit ka rito, bumalik sa nakaraan, dito ka na lang. Ang boses ay malamig, ngunit mapang-akit. Si Junjun ay dahan-dahang lumalapit sa gilid ng tubig, tila hinihila ng isang puwersang hindi niya kayang ipaliwanag. Junjun! Tumigil ka! Huwag kang makikinig sa boses na yan, sigaw ni Mang Isko. Ngunit tila wala na sa sarili si Junjun. Ang kanyang mata ay mapurol, parang wala ng malay. Bigla, naalala ni Mang Isko ang binigay ng matanda, ang supot na mailamang tuyong dahon ng gaway-gaway at alikabok ng bato. Mabilis niyang kinuha ito at sabay pinatak sa tubig. Isang pagsabog ng liwanag ang sumunod. Tila nasunog ang imahe sa ilog at ang mga boses ay sabay-sabay na naputol. Natauhan si Junjun. Anong nangyari? Pa! Dinala ka ng ilog sa panaginip mo, anak. Huwag kang bibitaw sa realidad kahit anong mangyari. Tandaan mo, totoo ang takot, pero huwad ang mga bitag na ginagawa nito. Pinagpatuloy nila ang pagtawid sa ilog. Sa tulong ng isang tuyong punong kahoy, nakatawid sila sa kabilang pampang. Ngunit ang epekto ng ilog ay hindi basta nawawala. Sa bawat hakbang ay may natitirang lungkot, panghihinayang at tanong. Habang nagpapahinga sila sa ilalim ng isang malaking punong kahoy, muling nagsalita si Junjun. Pa, sa totoo lang akala ko hindi tayo makakalampas sa ilog na yon. Parang gusto ko na lang bumalik sa panaginip. Ganyan talaga ang tukso ng alaala, sagot ni Mang Isko. Masarap balikan, pero kapag tinakasan mo ang kasalukuyan, mawawala ka. Akala ko hindi na ako mahalaga sa'yo. Pero nung niligtas mo ako kanina, anak, kahit kailan hindi kita binitawan. Minsan lang, may mga bagay akong hindi maipakita agad. Pero hindi ibig sabihin ay hindi kita mahal. Ngumiti si Junjun at tumango. Biglang lumitaw ang isang kulay abong ibon sa ibabaw ng punong kahoy. Tila hindi ito karaniwang ibon, ang mata nito ay pula at nakatitig sa kanila na para bang sinusukat ang kanilang lakas ng loob. Sa paanan ng puno, may isang bato na may ukit, pagsubok ng katapatan, natapos. Napagtanto nila na iyon ang una sa mga pagsubok ng kagubatan. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang lahat. Ayon sa mapa, susunod nilang haharapin ang pulang bato, isang lugar na puno ng kaluluwa at mas matinding delubyo. Ngunit sa kabila ng takot, dala nila ngayon ang mas matibay na tiwala sa isa't isa. Ang kanilang karanasan sa ilog ng panaginip ay nagsilbing paalala na sa kagubatang ito, ang pinakamatinding kalaban ay hindi palaging halimaw, kundi ang sarili. Pagkatapos ng matinding pagsubok sa ilog ng panaginip, nagpatuloy sa paglalakad sina Mang Isko at Junjun patungo sa susunod na bahagi ng gubat, ang pulang bato. Ayon sa lumang mapa at sa babala ng matandang tagabantay, ito raw ang pinakamasalimuot na bahagi ng kagubatan, kung saan naliligaw ang kaluluwa ng mga taong pumasok ng walang dalisay na hangarin. Ang daan papunta roon ay patag sa simula, ngunit unti-unting nagiging madulas at matarik. Ang mga punong kahoy ay tila masiksik at baluktot, parang pilit na humaharang sa kanilang daraanan.
Ang paligid ay tila unti-unting nawawala ng kulay. Dahan-dahan, ang mga dahon sa paligid ay namumula at ang lupa ay tila binabaha ng dugong tuyo. Sa gitna ng kagubatan, lumitaw ang isang dambuhalang pulang bato na halos kasinlaki ng isang bahay. Pa, yan na ba ang pulang bato? Tanong ni Junjun habang napapaatras sa kaba. Anak, mag-ingat ka. Hindi ito ordinaryong bato. Dito raw bumabangon ang mga ligaw na kaluluwa tuwing may bisitang pumasok sa teritoryo nila, sagot ni Mang Isko. Habang nilalapitan nila ang bato, biglang bumigat ang hangin. Ang paligid ay tila nagkaroon ng malamig na presensya. Maya-maya pa'y nag-iba ang tunog ng hangin, naging boses ito ng mga taong umiiyak, nagtatalo, at humihingi ng saklolo. Tulungan mo ako, nandito pa rin kami nakakulong, kasalanan mo to, ang mga boses ay nagmumula sa lahat ng direksyon. Si Junjun ay napatingin sa paligid at nakita niya ang mga anyo ng tao, mapuputla, may dugo ang mata, nakalutang sa ere at tila naglalakad ng walang patutunguhan. Ano yan, pa? Totoo ba iyang mga yan? Nanginginig si Junjun habang kumakapit sa braso ng kanyang ama. Mga kaluluwa, anak. Hindi nila matanggap na wala na sila. At karamihan sa kanila na wala ng gabay. May ilan na biktima ng aswang. May ilan naman na naligaw ng landas dahil sa galit at kasinungalingan, paliwanag ni Mang Isko. Habang nagsasalita si Mang Isko, isang kaluluwa ang lumapit sa kanya, babaeng nakaputi, may dugo ang palad, at ang mukha ay tila nasunog. Ikaw ang pumatay sa akin, bulong nito, sabay turo kay Mang Isko. Napaatras si Mang Isko. Hindi. Hindi kita kilala. Ngunit ang kaluluwa ay tila nakadikit na sa kanya. Ang paligid ay nagdilim at si Junjun ay tila nawala sa kanyang paningin. Isang matinding hangin ang umihip at sa isang iglap, lumitaw ang isang mas malaking imahe, isang eksena sa buhay ni Mang Isko. Nakita niya ang sarili niya, bata pa. May hawak na itak at sa harap niya ay isang babae, ang parehong anyo ng kaluluwang humarap sa kanya. May sigawan. May takbuhan. Hanggang sa mapatay niya ang babae sa gitna ng gubat. Hindi ko sinadya. Akala ko aswang siya, sigaw ni Mang Isko. Doon niya naalala, bata pa siya noon, dinala ng matatanda sa gubat para subukin ang kanyang lakas. Nakita niya ang babae sa gubat, duguan, at sinabihan siya ng mga matatanda na aswang iyan, patayin mo. Sa takot at pagsunod, pinatay niya ito, hindi alam na inosente pala. Ngayon mo ako nakikilala, Isko, bulong ng babae. Ako si Lian. Ako ang babae noong gabi ng bagyo. Pinatay mo ako dahil naniwala ka agad. Hindi ako aswang. Ako ay albularyo na naghahanap ng gamot para sa anak kong may lagnat. Lumuhod si Mang Isko, luha ang yumuko. Patawarin mo ako. Isa akong duwag. Pumatay ako ng walang katotohanan, biglang lumiwanag ang paligid. Lumapit si Junjun at hinawakan ang balikat ng kanyang ama. Patapos na yan. Hindi ka na yun ngayon. Pero kung may kasalanan ka, dapat mong harapin. Hindi mo kailangang mag-isa. Ang babae ay dahan-dahang umiti. Ang pagkilala sa kasalanan ang unang hakbang. Dahil dyan, malaya na akong tumawid, unti-unting naglaho ang kaluluwa ni Lian, kasabay ng pagbabalik ng normal na liwanag sa paligid. Ang pulang bato ay tila lumiit at nawala sa kanyang malademonyong anyo. Ang mga kaluluwang naglilibot ay nagbawas. Ang iba'y ngumiti, ang iba'y tuluyang naglaho. Naglakad ulit ang mag-ama palayo sa lugar. Ramdam nila ang kabigatan ng damdaming kanilang iniwan sa pulang bato, ngunit may kaakibat itong kagaanan ng konsensya. Anak, salamat. Kung wala ka, baka ako na ang sumuko. Hindi po ako susuko, pa. Kung may mali noon, mas mahalaga na itama natin ngayon. Bago sila tuluyang umalis, nakita nila ang isang ukit sa lumang bato. Denif katapatan is hindi laging kalmado. Minsan ito'y dumadaan ni si apoy ng alaala. Ang paglalakbay ay hindi pa tapos. Ayon sa mapa, susunod nilang haharapin ang yungib ng kalimot, isang lugar kung saan nawawala ang alaala ng sino mang pumasok. Isang lugar kung saan ang pagkakakilanlan ay sinusubok. Matapos ang matinding emosyonal na tagpo sa pulang bato, nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sina Mang Isko at Junjun. Humupa na ang dilim ng paligid at muling lumitaw ang sinag ng araw sa siwang ng mga sanga ng punong kahoy.
Ngunit hindi pa rin natatapos ang kanilang pagsubok. Sa harapan nila ay isang madilim na bukana ng kuweba, at mula roon ay tila humihigop ng liwanag at katahimikan. Ito ang tinatawag sa mapanayungib ng kalimot. Narito na tayo sa pinakadelikadong bahagi ng ating paglalakbay, ani Mang Isko habang hawak ang kamay ni Junjun. Sa loob ng yungib na to, nawawala ang alaala. Isa-isa. Hanggang wala ka nang matandaan, pati pangalan mo. Paano po tayo lalaban kung makakalimutan natin ang isa't isa? Tanong ni Junjun, halatang kinakabahan. May paraan. May isang mutya ako sa aking kwintas, ipinasa ito ng iyong lola. Hanggat suot ko ito, mananatiling buo ang aking alaala, paliwanag ni Mang Isko. Kumuha siya ng maliit na sinulid at tinali ito sa pulso ni Junjun. Ito ang tali ng alaala. Huwag na huwag mong hahayaang matanggal ito. Kapag naramdaman mong nakakalimot ka na, pisilin mo ito at isarado ang iyong mga mata, alalahanin mo ang pagmamahal natin sa isa't isa. Huminga ng malalim ang mag-ama at pumasok sa kuweba. Mabilis silang nilamon ng kadiliman. Walang tunog, walang amoy, walang galaw. Para bang ang buong daigdig ay huminto. Ilang minuto pa lang sa loob, napansin na ni Junjun ang kakaibang pakiramdam. Para bang may malamig na hangin na humahaplos sa kanyang batok. At ang mga alaala niya, ang kanyang nanay, ang bahay nila, ang mga kaibigan, unti-unting naging malabo. May mga imahe, ngunit walang pangalan. May damdamin, ngunit walang dahilan. Paanong pangalan ko? Tanong niya bigla. Junjun, anak. Huwag kang magpapadala, sagot ni Mang Isko. Pisilin mo ang tali. Ginawa ni Junjun ang bilin at sandaling bumalik ang kanyang alaala. Ngunit habang lumalalim sila sa loob ng yungib, lalong lumakas ang impluensya ng kalimot. Si Mang Isko man ay nagsimulang malito. Minsan ay tumigil siya sa paglalakad at tinitigan si Junjun na tila hindi niya kilala. Sino ka? Tanong niya. Pa. Ako to. Si Junjun. Anak mo. Nanginginig ang boses ni Junjun habang pinipilit ang amang maalala siya. Ngunit bago pa man magtuloy-tuloy ang pagkawala ng alaala ni Mang Isko, isang dagundong ang narinig mula sa kailaliman ng yungib. Mula sa dilim ay lumitaw ang isang dambuhalang nilalang, may katawan ng tao, ngunit walang mukha. Ang balat nito ay parang usok, at sa bawat hakbang ay bumabagsak ang mga alaala sa paligid. Ito ang tinatawag sa alamat bilang halimaw ng pagkalimot, isang nilalang na nabubuhay sa kawalan ng alaala ng tao. Pinapalakas nito ang sarili sa tuwing may nakalilimot ng mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Lalapit na siya. Pa. Gisingin mo ang alaala mo. Maalala mo ko, sigaw ni Junjun habang pinipisil ang tali sa kanyang pulso. Ngunit hindi gumagalaw si Mang Isko. Nakatitig lamang siya sa halimaw, tila ba inaanyayahan itong kunin siya. Biglang nagliwanag ang kanyang kwintas, sumiklab ito ng bughaw na apoy at tumama sa dibdib niya. Sa isang iglap, bumalik ang alala ni Mang Isko. Junjun, sigaw niya. Anak! Tumakbo ka. Hindi ako aalis pa. Labanan natin to. Hinugot ni Mang Isko ang kutsilyong albularyo na minana pa sa kanyang ama. Ang talim nito ay may ukit na sinaunang baybay na sinasabing may kapangyarihang tumabas ng mga espiritu at nilalang mula sa kabilang daigdig. Sa unang paglapit ng halimaw, sinugod ito ni Mang Isko at sinaksak sa gilid. Isang malakas na sigaw ang lumabas sa walang mukhang halimaw. Ngunit hindi ito sapat. Muli itong bumangon, mas galit, mas malakas. Alaala ko ang sandata ko, bulong ni Mang Isko. Anak, hawakan mo ang kwintas ko. Dalawa tayong babangga. Hinawakan ni Junjun ang kwintas at parang kidlat na bumalot sa katawan niya ang liwanag. Isa-isang bumalik sa kanya ang mga alaala, ang pagsakay sa kalabaw tuwing hapon, ang pagtawa ng nanay niya habang nagluluto, ang mainit na yakap ng kanyang ama. Sa loob ng ilang segundo, nagningning ang buong katawan ni Junjun sa lakas ng damdamin at alaala. Sabay na sinugod ng mag-ama ang halimaw. Sa bawat paghiwa ng kutsilyo ni Mang Isko, lumalabas ang liwanag mula sa sugat ng halimaw. Sa bawat sigaw ni Junjun ng mga alaala nila, unti-unting nanghina ang nilalang. Naalala ko ang unang beses kong naglaro ng habulan, sigaw ni Junjun. Naalala ko ang pagkamatay ng tatay ko, at ang pangakong hindi ko pababayaan ang pamilya natin, dagdag ni Mang Isko.
At sa huling hampas ng kutsilyo, biglang naglaho ang halimaw sa isang ulap ng abo. Naging maliwanag ang loob ng yungib at lumabas mula sa dingding ang isang pinto, gawa sa kahoy at may ukit na ipag-alala ang sandata laban sa pagkalimot. Pagbukas ng pinto, nakalabas na rin sila sa yungib. Huminga ng maluwag ang mag-ama at napaupo sa damuhan. Pabuhay pa tayo, biro ni Junjun habang nakangiti. Anak, at mas buo na tayo ngayon kaysa kailanman. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang pakikipagsapalaran. Sa dulo ng landas ay naroroon ang huling bahagi ng kanilang paglalakbay, ang isang matandang bahay na lumilitaw tuwing takip-silim. Pagkatapos malampasan ang yungib ng kalimot, muling humarap ang mag-amang Junjun at Mang Isko sa huling bahagi ng kanilang paglalakbay, isang misteryosong lugar na sinasabing tanging lumilitaw tuwing takip-silim. Ang matandang bahay ng aswang na tagapagbantay. Ayon sa mga alamat, ang bahay na ito ay hindi karaniwang istruktura. Wala itong permanenteng anyo. Lumilitaw lang ito kapag ang araw ay nagsisimula ng lumubog at ang mga nilalang ng dilim ay nagsisimula ng gumalaw. Ito raw ang tinitirhan ng isang nilalang na mas matanda pa sa mismong kagubatan, ang tagapagbantay ng lihim ng gubat. Habang pababa na ang araw sa likod ng mga puno, nagsimulang uminit ang paligid kahit papapalubog na ang araw. Tila ba may nag-aapoy sa ilalim ng lupa? Dumating sila sa isang bakanting lugar, walang puno, walang halaman, parang inukit mula sa kawalan. Dito, unti-unting lumitaw ang bahay, una ang bubong na pawid, tapos ang mga poste na may ukit ng mga kakaibang simbolo, at sa huli ang pintuan na may dalawang mata na tila nakatitig sa kanila. Huwag kang lalapit kung hindi ka buo sa loob, babala ni Mang Isko kay Junjun. Ano po nang meron sa loob, tanong ng bata. Ang huling pagsubok. Dito mo makikilala kung sino ka, kung ano ka, at kung anong klaseng nilalang ang karapat-dapat sa mundong to. Pumasok silang magkasabay sa bahay. Pagkapasok nila, tila silang naligaw sa ibang mundo. Ang loob ng bahay ay tila walang hanggan, may mga silid na lumalawak at lumiliit, mga pader na kumikilos, at sahig na tila may sariling buhay. Isang matandang babae ang sumalubong sa kanila. Nakaputi siya at may mahabang buhok na abot biwang. Ang kanyang mga mata ay mapupula at ang kanyang tinig ay malamig at malalim. Kayo ang mag-amang nabalitaan ko. Nakalampas kayo sa lahat ng tagapagbantay pero dito walang kasiguraduhan. Sino kayo? Tanong ni Mang Isko habang hawak pa rin ang mutya sa kanyang leg. Ako ang ina ng mga anino. Tagapangalaga ng lihim ng kagubatang ito. Ang lahat ng dumaan ay kailangang harapin ang sarili nilang multo. Bigla niyang itinuro si Junjun. Ikaw, bata. Bago ka lumabas dito, kailangan mong malaman kung anong klaseng nilalang ang nasa loob mo. Tao ka ba? O isang nilikhang may halong kadiliman? Nalito si Junjun. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Sa buong buhay niya, tao siya. Anak siya ng kanyang ama at ina. Pero nitong mga nakaraang araw sa gubat, may mga pagkakataong nararamdaman niyang may bumabangon sa loob niya, isang pakiramdam ng lakas na hindi normal, ng pandinig na mas matalas, at paningin sa dilim. Mahina niyang tawag. Ano po bang totoo? Tumitig si Mang Isko sa kanya. Anak, may bahagi ka ng kadiliman. Pero hindi ibig sabihin nun, isa kang masama. Nang pinanganak ka, dumaan sa baryo natin ang isang aswang. Nag-iwan siya ng sumpa sa ating pamilya. Ang sumpang yon ay pumasok sa katawan mo. Pero hindi ikaw ang pinili ng dilim, nilabanan mo ito simula't simula pa. Tumulo ang luha ni Junjun. Kaya pala minsan parang naiba ako. Lumapit ang matandang babae at iniabot ang isang salamin. Tingnan mo ang sarili mo dito. Ang makikita mo ay hindi ang anyo mo sa mata ng tao, kundi kung sino ka sa paningin ng kagubatan. Tumitig si Junjun sa salamin. Sa una, sarili lang niya ang nakita, pumuputok sa kaba ang dibdib. Ngunit unti-unti, nagbago ang anyo ng refleksyon, lumabas ang mga matang pula, mga kuko na mahaba at balat na medyo maitim. Ngunit ang mata pa rin ang batang may busilak na puso. Biglang nagliwanag ang salamin at nabasag sa kanyang kamay. Umangat siya sa ere at parang may enerhiya na pumupunit sa loob ng kanyang katawan. Ang mga alaala ng kanilang paglalakbay ay bumalik sa kanya, ang takot, ang lakas, ang pagmamahal ng kanyang ama, at ang pagpili niyang lumaban sa halimaw kaysa tumakbo. Pagbaba niya, ang matandang babae ay ngumiti.
Hindi lahat ng may kadiliman ay kailangang maging kasamaan. Pinili mong maging tao kahit may halong anino. Ikaw ang una sa iyong lahi na ganap na tumanggi sa pamana ng dilim. Hinawakan niya ang kamay ni Mang Isko. Ang anak mong ito ang magiging tagapangalaga ng susunod na henerasyon. Ngunit kailangang umalis kayo ngayon. Kapag lubos nang lumubog ang araw, hindi na kayo makakabalik. Sa huling paglakad palabas ng bahay, unti-unting nawala ang mga dingding, kisame at sahig. Hanggang sa muli silang nasa gitna ng kagubatan, pero ngayong gabi ay ibang-iba, tahimik, maliwanag ang buwan at ramdam nilang ligtas na silang dalawa. Anak, handa ka na. Hindi lang para sa mundo ng tao, kundi para sa mas malaking laban balang araw, ani Mang Isko. At pasalamat po. Dahil kahit anong mangyari, alam kong hindi niyo ako iiwan. Naglakad silang magkasabay, papaalis sa kagubatan na minsan ay naging saksi isa-isa sa pinakamadilim na kwento ng kanilang buhay. Ngunit sa dulo, hindi dilim ang nanaig, kundi pag-ibig, katapangan, at ang pagpili ng kabutihan sa gitna ng tukso ng kapangyarihan. 3.